I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Ayan, courtesy po ng Daily Tribune 2 hours ago, August 16, 2025. Today. So, I know, hindi nyo kilala po ito, pero i-update ko para sa inyo, para alam nyo kung sino siya. Ay, kudos naman talaga sa ombudsman. Buti pa tong OIC na ombudsman na ito. Ang daming nasasampulan kaysa sa inyo eh. So dahil dyan mga kababayan, syempre, shout out sa inyo mga besa. Marcos Loyalist Supporters Filipino NUFW. But anyway, ito, para kumpleto detalyado, basahin po natin. Okay. O, sabi dyan mga beswa, Nueva Ecija Governor suspended 1 year. O, sabi dyan mga bes, Nueva Ecija Governor suspended 1 year for quarry permit anomalies. Nako. Ayan. Baka expired na yung permit. O kaya fake yung permit, di kayo naloka. Mag-ingat kayo sa mga kapaligiran nyo, yung mga nasusukupan nyo. Maraming mata yan, pwedeng magsumbong sa Pangulo. O, di ba? Ganun lang yan, Yan po yan, grave misconduct and gross neglect of duty. Ayan. Kita nyo? Aurelio M. Umali, Gobernador Nueva Ecija. Gay. Sarina D. Umali, former Governor Nueva Ecija. Dami pala, Wilfredo M. Pangilinan, Provincial Environment and Natural Resources Officer. Agay. All Provincial Government of Nueva Ecija. Carmelo G. Hinis, Joanne R. Codal, Paul Francis Abara. All of Field Investigation Office of the Ombudsman. Marie Chris Estrada. Agay. Ayan, Sabi dito, the Office of the Ombudsman has placed Nueva Ecija Governor Aurelio Umali under for 1 year without pay after being found guilty of conduct prejudicial to the best interest of the service and simple misconduct. Ngayon, Gobernur, yan ang sinasabi, Umali was found culpable of irregular issuance of quarry permits without adhering to environmental compliance certificate of ECC from 2014 to 2016. In the compliance filed by Robert M. Duldulao, it was reported that 205 commercial sand and gravel permits have been issued without the ACC. Ayan, gumagawa ka sa sarili mong multo. Sos Mario Josep, hindi porke gobernador ka, gawin mo na lang yung gusto mo, ganun. Hindi pwede, wala kang permit have been issued without the ACC. Kaloka ka, Ayan. Meanwhile, the governor's wife, Sarina Umali, who was also former governor of the province, Wilfredo Pangilinan, Danilo Uy Kiing, Lop O. Carino Jr., Samuel T. Paragas, and Alilo C. Ensomo were dismissed from the charges. Agay. Sabi dito, in May 2024, the now retired Ombudsman Samuel Martires also ordered 6 months preventive suspension without pay, immediately executory against the governor amid the investigation of the case. However, a temporary restraining order issued by the Court of Appeals deterred the implementation of suspension. Agay. 6 months. Ito, 1 year. Pag na-found out na talagang mayroong ginawang mali, siguradong tanggal. Di ba, under investigation for sure yan mga bes. Early this year, the suspended official was also condemned over the report released by the Commission on Audit, which is ang COA, wherein Nueva Ecija ranked lowest inquiry collection, declaring only around
400,000 in revenue in 2022 and just about 1 million in 2023, despite this being the height of the construction of SILEX and other infrastructure project. So, yun, mga kababayan, ano po ang kapalagayan? 'Di ba? Sabi sa inyo ayan po, o 'di ba? May ba isiha gobernador? Suspended 1 year for the quarry permit anomalies. O, baka piki talaga yun. Yan nga sinasabi natin, mga kababayan. Lagi kong sinasabi, mas malala ang kurakot sa baba kaysa sa taas. O, di ba? Mas marami sa baba O, you see? Kaya nga pag ang Pangulo ang nakaupo sa Malacanang ay walang pakialam, hindi nakikita yung mga anomalies na ginagawa ng mga local governments, wala. Talagang kawawa ang nasasakupan nila. O, di ba? Kaya ngayon, ang ibang mga kababayan natin, lumalakas na ang loob nila dahil diyan sa panawagan ng Pangulo. O, di ba? At ngayon may website na ang Pangulo, isumbong sa Pangulo, kaya for sure araw-araw marami nagsusumbong. So, yun ang aking pinaka-latest updates, Bejaw. Good job yun, Ombudsman. Tuluyan nyo na pag talagang mapatunay nagkasala, di tuluyan nyo na. Kung ako niyan, dapat ikulong yung mga ganyang klaseng tao. Dapat nga ibabalik yung death penalty sa mga, oo, para nang sa ganun, mayroon silang katatakutan. Tapos include nyo doon sa batas na yun yung mga corrupt na mga opisyal ng gobyerno. O, 'di ba? Isama doon. Actually, mayroon na tayong death penalty. Kanya lang pinaripaso ni Goria. Alam kasi ni Goria na makukulong siya, mga guys. Actually, hindi naman yun kumbaga ipasang batas, kumbaga i-reopen lang, 'di ba? I-re-implement lang. Kasi na yan, batas na yan dati. Kaya sabi ko nga, pinaripaso ni Goria. Kasi nga even siya nakulong dahil sa graft and corruption. 'Di ba? Yung ibang talaga matatalino tulad ni Digong. Kumala siya sa ICC dahil alam niya malalagay siya sa alanganin. Pero nagkamali siya. Lalo siyang nalagay sa alanganin. Ngayon nasaan? Di nandoon sa hawla ng ICC. Di kayo naloka. So yun guys, ang aking pinaka-latest update. See you again on my next upload. Bye 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 and babush. God bless Philippines.